I think the secretary should be also held accountable to the president, no? Kasi siya yung tumatayong alter ego ng pangulo pero hinayaan niya na magkaroon ng mga ganitong problema, no? At mabigat na issue. So sa akin, for delicadeza sake, maaari siya talaga mag-render ng kanyang courtesy resignation. Actually, even if he resigned naman, that will not leave him off the hook, no? He could still be called on for investigations and the like. But kung alam mo na talagang merong nangyaring hindi maganda sa iyong departamento, siguro maganda na mag courtesy resignation muna. Pwede ba yun, Doc? Sa tingin po ninyo na yung mga kongresista ay walang alam tungkol sa ganito na kalala yung korupsyon sa flood control projects? I highly doubt it, no, if many of them do not know na ganito, kasi alam niyo hindi naman ito basta-basta magagawa lamang ng isang tao, no matter how powerful he is, no. Kinakailangan talaga rito na parang well orchestrated, merong maayos na mga seemingly legal frameworks na nandiyan para may mga safety nets din sila, no. Syempre kapag magnanakaw ka, kailangan siguraduhin mo rin at kailangan maayos din yung pagkaka-execute, ano. Hindi naman basta-basta lang ginagawa yan. And ito nga lang, talagang medyo, sabi ko nga kanina, maybe God or nature has a way of telling us na sumobra yung kanilang pagiging greedy, no? Dahil kaakibat nitong pagkakaalam natin sa flood control na to, talagang nakita natin na talagang palpak at walang nangyari dito sa mga flood control projects na to. So, what I mean is that alam nila to. Maybe some of them are afraid to come out in the open. Maybe some of them are, benefiting from it. Syempre kapag nakikinabang ka, tatahimik ka na lang, di ba? So, things like this, no? Ang nakikita ko rito is meron silang alam, pero kumbaga parang hinayaan pa nila na umabot pa sa ganitong punto bago nila to isinawalat or bago na nalaman ng publiko, no. And right now I hope that many of them will also come out in the open para ilatag din naman yung kanilang nalalaman tungkol dito. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Prof, sa tingin mo sa panig naman po ng DPWH, lalo na po yung kalihim, Secretary Bonoan, ay siya'y mag-resign na dito sa kanyang panunungkulan at kaugnay na rin sa mga panawagan na siya'y mag-resign dahil nga sa controversial na flood control projects na ito. Oo, actually, no, I really don't understand why in the Philippines, no, meron tayong mga ganitong officials na nasasangkot na yung kanilang ahensya sa isang massive allegation of fraud and misallocation ng resources, pero still they cling on to their position. I mean, in other countries, no, like let's say Japan or South Korea, Taiwan, pagka may mga gantong allegations, matik na yan na resignate, na magka-courtesy resignation. But maybe one of the reasons why he is not resigning is because maybe he would like to also clear out his name. Kaya lang kasi ang hirap i-reconcile yung idea, yung thought na you were at that position and you were supposed to be in control of it, and yet you allowed it under your nose, di ba? So I mean, you're the alter ego of the president. And kung nagagalit ang Pangulo regarding what happened right now, I think the secretary should be also held accountable to the president, no? Kasi siya yung tumatayong alter ego ng Pangulo pero hinayaan niya na magkaroon ng mga ganitong problema, no? At mabigat na issue. So sa akin, for delicadeza sake, maaari siya talaga mag-render ng kanyang courtesy resignation. Actually, even if he resigned naman, that will not leave him off the hook, no. He could still be called on for investigations and the like. But kung alam mo na talagang merong nangyaring hindi maganda sa iyong departamento, siguro maganda na mag courtesy resignation muna.
Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa gitna po nitong mga kontrobersya, no? 2024, pati ang 2025 na inilaan na pondo para po sa flood control projects, nakikita niyo po ba o dapat pa bang magpondo for 2026 budget para sa flood control sa gitna po ng kontrobersyang kinakaharap ngayon ng mga ano lang to flood control project pa lang ito, hindi pa nabubuksan. Sabi nga ni Yes. Senador Ping Lacson na ang pinag-uusapan pa lang dito ay flood control projects, hindi pa po yung iba pang mga infrastructure project. Yes, actually, hindi ko naman sinasabi na wag nating pondohan. Kasi talagang kailangan natin 'yan dahil nga lalo ngayon no nakita natin na talagang hindi naman epektibo itong mga nagdaang proyekto sa flood control, and the rains, the monsoon season, the typhoons will still come. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin yan sa kalikasan na, oy, nagkakaproblema kami rito, no? Ninakaw yung pera namin, wag muna kayong dumating. It cannot happen, no? So, ang kinakailangan dito is that yes, there should be greater scrutiny dito sa paggawa ng pondo. Sa tingin ko, magandang panimula yung sinasabi ni Speaker na magkaroon ng mga iba't ibang mga we call this onlookers and observers do sa budget deliberation, which is currently happening right now in the Congress. Pero more than that, yung binabanggit ni Congressman Toby Chanco, particularly yung mga small committees, ito yung dapat pagtuunan ng pansin, and siguro there are some actionable reforms that could be done, unang-una siguro rito, I could suggest, dapat magkaroon ng publish what you pay, project by project, magkaroon ng flood control transparency portal, na nandito yung contract na mga nasa PDF format, contractor beneficial owners, unit costs, hydrological justifications, geotag mapping, and the like, no. And it should be it could be accessed through through COA or other DPWH websites and other mechanisms para talagang maintindihan natin. Kasi if there is greater public participation, particularly sa budget creation, magkakaroon ng takot itong mga lawmakers na to, na magkaroon ng mga illegal insertions kasi alam nila maraming matang nakatingin, pero kung sila lang ang gagawa nito behind closed doors na hindi nila tayo i-involve, talagang mauulit at mauulit yung problema, so I also suggest na sana magkaroon ng uh, yung planning. Dapat ma-require lahat ng flood projects. It should be traced to an approved basin-wide master plan. Kasi ang hirap kapag wala tayong basin-wide master plan, saan pupunta yung tubig? Kahit sabihin natin magkaroon ka ng flood control, it will just result to another problem. And that is a failure of policy making. Kapag gumagawa ka ng polisiya at yung policy mo na yon nagiging dahilan para maging another problem or magresulta into another problem, then that is a failure, no? So I think the DBM should reject, any plan that is not justified according to this plan, basically. Opo, kaya bang igiit po no ni President Bongbong Marcos kasi 'di ba nabanggit niya sa kanyang SONA na kung ano yung kanilang hiniling ay yun lang dapat ang doon lang maglalaro dapat yung pondo at hindi na maaari yung dadagdagan pa. Pero pag natapos na itong gab at perma na lang ng Pangulo, kakayanin ba niyang igiit na yung kanilang request lamang ang bigyan ng or gawing batas, Prof? Well, that should be the case, Kasi dapat talaga naka-angkla yan doon sa National Expenditure Program. At dito nga tayo nagkakaproblema sa budget natin, dahil nga ang dami-daming mga midnight insertions na nangyayari. And normally, these are done behind closed doors. Kaya wala talagang maayos na transparency mechanism dito. So, I think the President should really, plain and simple, kung ano lang yung talagang nakalagay doon, yun lang sundin. That's the purpose naman why we have the NEP, in the first place.
siguro talagang talagang the president should really crack the whip this time around. And yun nga, panagutin talaga yung mga nagkasala dito sa usapin na to. And yun nga, dito natin makikita kung talagang meron ngipin, may sapat na pangil ang administrasyon na to para talaga panagutin, hindi lamang yung mga contractors, kundi mas mahalaga rito makita natin yung mga congressmen na involved dito ang talagang mapanagot ng ating Pangulo. Doon sa confidential fund ng pangalawang Pangulo, mabilis nilang natukoy sino-sino yung mga naging recipient ng confidential fund. Pero bakit pahirapan ang pagkalap ng impormasyon at pagtukoy kung sino-sino po yung posibleng mga involved na mga politiko, mga personalidad dito kaya, Prof? Yun nga ang nakakalungkot talaga, no, kasi we're sa confidential fund ng Vice President, the data shows that it's only 125 million. Sinasabi na maliit na halaga, no, pero kumpara naman dito sa billion and trillion na inabot itong flood control project pa lang, no? This is really big as compared to 125 million. And yet parang yung mga kaalyado ng speaker, kaalyado ng pangulo, I think they're very silent about this right now, no? And I really don't understand why. Sana kung talagang ang gusto nila ay transparency and accountability. I hope it's not selective. I hope it's not just geared towards the Vice President. And sana kahit yung kanilang mga kaibigan at kaalyado, mapanagot din. Dahil hindi maliit na pera ang pinag-uusapan natin dito. Nagkataon lang na nagkabistuhan dahil nga nagkaroon ng matinding pagbaha gawa ng mga pag-ulan. Pero kung hindi nangyari yun, maaring hindi rin natin nalaman ito. No? So, divine providence, as we call it. Ayan. Opo, at ang isa sa mga sikat at kontrobersyal na scam na nangyari sa bansa, kung maalala niyo po, Prof, ay yung PDAF scam way back sa Yeah. Aquino administration. Pero nagkakahalaga lang ito ng 10 billion pesos. Kung ihahambing dito sa Right. mga flood control projects na ito, na ayon nga dito sa mga ilang mambabata sa Senado, nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso kada araw ang halaga po Right. ng flood control project. Mas malaki pa ito doon sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. That's right, that's right. Ito nga po yung tinitignan natin dito talaga. Medyo malaki talaga itong pera na involved dito, and nakakalungkot talaga, no, na ito ay pera na sana ay nagamit sa isang magandang proyekto that could have help save lives of people, and kumbaga parang maiwasan itong uri ng kalamidad. Pero yun nga, no, para bang sa akin kasi kapag ang kinurap mo is about disaster, no, or about climate change, parang hindi ka lang nagnakaw, no, para ka rin pumatay, no? Dahil nga lives will be at stake here. Hindi natin alam when will the next the next calamity will come, when the next super typhoon will come. And if we don't have enough preparedness, if we do not have enough preparatory mechanisms in place, mauulit at mauulit yung mga nagdaang mga kalamidad na to na marami talaga nagbuwis ng buhay. So think of themselves not just as hindi lang sila basta-basta magnanakaw, kundi para rin silang mga mamamatay tao. I don't know if they're actually realizing that. I don't know if they even understand the magnitude of what they're doing. Pero siguro para sa kanilang mahalaga na nakapagnakaw sila, yumayaman sila at the expense of many people and their sufferings. And I think hindi to talaga dapat na nangyayari. Way back 2013, Prof, meron pong tinawag na Belica ruling, kaugnay nga po dito sa pork barrel o PDAF scam. Nakikita niyo po bang dapat na itong i-review? Baka merong dito sa desisyon ng Korte Suprema na malinaw na may paglabag sakali man dito po sa pagbabudget ng ating gobyerno.
Yes, I really agree, no, na dapat talaga i-revisit na natin siya. And I think the only way by which we could do this siguro is magkaroon din tayo ng mga parang interagency, not just fact finding pero interagency mechanisms din para makakuha talaga tayo ng sapat na ano no, ng sapat na datos no para magawa natin ito ng tama at maayos.